Kung napapansin ninyo mga ka-impacta, ipupungas-pungas pa ako kasi bigla man akong ginising ng tatay ko ang aga-aga pa. Alas 9 pa lang ng umaga, B. Maaga pa ba yun? Magpapakuno siya kasi ngayon ng palay. O sa ibang term, magpapakiskis ganon. Yun bang ipapasok sa isang makina yung palay para maging bigas? Di ko alam tawag sa Tagalog. Magpasensyahan yun na at bobo ang inyong lingkod. Paubos na kasi yung bigas namin. Ayan pala yung kamalig namin, imbakan ng palay. At the same time, lagayan na rin ng mga makina, sa patubig at kung ano-ano pang mga kagamitan sa bukid. So, ito na lang po pala yung natira sa mga imbak namin na palay ngayong taon. Bale, nasa 4 na sako na lang po yan. Kinain pa yata ng daga yung halos kalahating sako. Huling bala na po namin ito laban sa gutom. Kaya kapag binenta namin yan or pinakiskis, ginawang bigas at naubos, wala na po kaming kakainin sa mga susunod na buwan. Kaya, I am so emotional po talaga habang vino-voice over ko ang vlog na ito kasi balang araw mauubusan na po kami ng kakaining bigas. Charot. Wala na po talaga kaming palay, last na yan. Pero, anihan naman na ng palay sa October dito sa barangay namin. Ewan ko lang sa inyo ha, baka date naman na kayo nagtanim. Higit 1 buwan na lang naman yung aantayin, diba? So, kasya na yan, sumakto lang naman yung inimbak na palay ng tatay ko para sa buong taon nung anihan last year. O, ganyan yung tinatawag na diskarte ng mga magsasaka. Pinagkakasya talaga nila yung ani nilang palay nung nakaraang taon hanggang sa umabot para sa anihan ngayong taon. Ganon yon. O, diba? Di ka makarelate? Kasi binibenta nyo na agad lahat ng palay nyo pagkatapos ng anihan, di kayo nagtatabi. Charot. Teka lang, ba't parang hinihingal ako? Ako pala yung nagbubuhat, B. Di ko na napansin yung video, puro lang kasi ako kuda dito. Hindi naman ganun kabigat tong palay, Ewan ko ba dito sa tatay ko ba't nagpatulong pa? Ginising-gising pa ako, Hindi, for the content daw kasi. Ganyan ka-supportive yan para ko ng manager. Siya na nag-iisip ng mga gagawin kong content ba? Sasabihan talaga ako niyan, gigisingin, aantayin. Kapag may gusto siyang ipa-vlog, bago yan kumilos para gawin ng isang bagay, sasabihan muna ako niyan. Ano, bibidyohan mo ba to? Iba-vlog mo? Ganun. O, diba? Babalik ka pa ba? So, after namin maisakay sa tricycle, yung mga natitirang palay namin, lumarga na kami. Sa totoo lang, wala akong idea, guys, kung saan namin to dadalhin para ipakuno or ipakiskis ba. Basta, sabi ng tatay ko, saglit lang daw ito. Tapos, maganda naman daw yung rice mill na pupuntahan namin kasi minamagnet daw yung bato sa bigas. Kaya, sige na nga, sumama na ako para ma-vlog kahit ang dami-dami ko pang gagawin. Dito pala kami dumaan sa may gilid ng eskwelahan ng CMIS. Dito sa barangay namin, ito yung papuntang Bulalo. Hindi Bulalo ha, it's Bulalo. Part ito ng barangay Aponet. Ang ganda ng panahon, no? Diyos ko. Sana ganito lagi. Tapos uulan tuwing gabi para hindi mainit. Masarap daw mag-jogging dito tuwing umaga at hapon. Maganda rin mag-practice dito kung paano mag-drive ng motor, tricycle, ganon kasi wala masyadong dumadaan. Andito na kami ngayon sa may main road ng barangay Aponet. Hanggang sa umabot na kami dito sa may barangay Antipangol or Antipangol. Antipangol na lang para mas social pakinggan, di ba? Diyos ko, dito ka na na-realize na parang ang layo na ng binabiyahe namin. Boundary na kasi ito ng San Carlos City at Lingayen Bay. Hanggang sa makarating kami dito sa may barangay Rosario na parang hindi man pamilyar sa akin ang barangay na ito. Wala mang barangay na ganito sa San Carlos. Uy, yun pala, nasa Lingayen na nga pala kami talaga. Diyos ko naman tong tatay ko, di man lang sinabi sa akin na sa kabilang municipality pa pala kami magpapakiskis ng palay. Ngayon, andito na kami sa may barangay Lasip, Lingayen, Pangasinan. Dito na matatagpuan yung rice mill na pupuntahan namin. Ito yung Reynaldo Baltazar Rice Mill. Sa wakas, nakarating din kami. Ayan ganyan itsura ng pakiskisan nila. Bali, may nakasalang pa nang dumating kami. So, mag-aantay pa. Maabala na naman ako nito, nang gigigil ako. Mayat maya, inabante na yung tricycle namin kasi susunod na po yung aming palay. Hindi pa naman tapos yung susundan namin, may 2 sako pa, pero mabilis na lang yan. Tapos may sumunod ulit sa pila sa may likuran namin na isa na namang tricycle. Ganun dito, pila-pila ang mga tricycle. Hanggang sa tinulungan ko ng magbuhat yung isang trabahador dito para ipatong dyan yung palay hindi ko na nabidyohan kasi yung tatay ko sana magbubuhat niyan para mabidyohan ko kaso andoon kung ano-ano tinatanong sa mga magsasaka dito tungkol sa mga pang-spray na gamot, ganun. Ganyan di ba tatay nyo pag may kausap ng mga magsasaka? Ngayon, inumpisahan ng ibuhos yung palay namin. Dito pala yung first stage or first step, ganon, sa pagpapakiskis ng palay. Ibubuhos muna dito para yakayakin niya. Sasalain ba, ganon, yung mga malalaking hibla ng dayami, ganyan. Ayun nakikita nyo, napupunta doon sa dilaw na timba at planggana. Yung mga dumi na di kumawari. Pagkatapos dyan, hihigupin yan pataas, papunta doon sa kabila. Ayan, dyan na yan bababa sa parang may imbudo. Dyan na binabalatan yung mga palay. Tapos
bababa yan, paglabas, bigas na. Doon siya magsushoot sa may dilaw na lagayan. Doon naman sa lagayan na lata, sa likuran ng dilaw, dyan naman napupunta yung mga umek, yung pagkain ng manok ba. Yan yung mga durog na bigas na hihiwalay din. Tapos yung may takip naman na sako doon na color green, yun bang kinukuha ni kuya na lata dyan. Doon naman lumalabas yung babang, yung parabang trigo ganon, pagkain ng baboy o panghalo sa inumin ng baka. So, nasa tatlong klase yung finished product na nilalabas nung rice mill na ito. Bigas, pagkain ng manok, tsaka babang. May isa pa pala yung ipa na tinatawag o di kaya rice hull in English, o di ba? Kaso sa may likuran na yun binubuga, di ko na pinuntahan kasi Makati. Kapag napuno na yung kulay dilaw, kung saan nalalaglag yung mga bigas, ibubuhos naman doon sa isang makina na nagtatanggal daw yan ng mga bato sa bigas para hindi ka na magtahip. Yan pala yung sinasabi ng tatay ko namin na magnet daw niya yung bato sa bigas. Bali, yan na po yung last stage. Pag napuno na yung lagayan dyan, isasalin na sa sako na nakapatong na sa timbangan. Kasi titimbangin yung finished product. Kung ilang kilong bigas ba yung nakuha doon sa pinakiskis mong palay para malaman kung magkano babayaran mo. Kasi per kilo po ang bayaran dito. 4 pesos per kilo ng bigas na lumabas mula sa rice mill. Pero syempre, bawat sako, isasakto nila yan sa 25 kg para di malito sa bilangan. Yang sakong ginamit namin, sa lola ko yan, kasi nagbebenta din siya ng bigas doon sa tindahan niya. Hindi man kasi maganda kung sako ng abono gamitin namin paglagyan ng bigas. Tapos ayan, tatahiin na nila ng automatic kapag sumakto na sa 25 kg yung isang sako mo. O, di ba? High-tech, ang galing. Kala ko pa naman, mano-mano nila tatahiin yan. Yan pa naman yung tahi na mabilis din tanggalin kapag isasalin mo na yung bigas, di ba? So tuloy-tuloy lang po yan hanggang sa matapos lahat no. Higit 4 na sako na palay namin. Ganun lang yung proseso ng pagpapakiskis. Nakarelate ba kayo? O di ba hindi? Kasi di naman kayo nag-iimbak ng palay, bumibili lang naman kayo ng bigas. Charot. At ayan, patapos na po kami. Kasi ayan, binuhat na nila yung palay nung susunod sa may likuran namin. Bali, umabot din po ng 100 kilo yung kinalabasan na bigas nung higit 4 na sakong palay namin. Mabilis lang din pala. Akala ko matagal matapos. Halos 1 oras lang din naman kami dito nag-antay. Ayan pala yung umek, nasa maliit na sako. Yung pagkain ba ng manok, tapos yung babang naman, yung nasa malaking sako. Iuwi namin yan syempre, kasi sayang. May mga manok tsaka baka din naman kasi kaming pakakainin. At ayan, nag-abot na ng bayad yung tatay ko, 400 pesos. Kasi nga 100 kilo yung bigas, diba? Tapos 4 1 kilo. O, ikaw na bahala mag-compute. Hanggang sa umuwi na kami sa bahay. O, syempre, di ko na ipapakita itong dinaanan namin kasi ito rin yung kanina. Ngayon, isasalin ko na po yung bigas sa aming lagayan. Di ko na nabidyohan yung pagbaba mula sa tricycle. Kasi, pagdating namin ng tatay ko, naligo ako agad kasi ang kati pala doon sa may pakiskisa ng palay. Isang sako lang ibubuhos ko kasi may laman pa naman itong lagayan namin ng bigas. Papakita ko lang sa inyo kung maganda ba yung pagkakakiskis. Baka pala isipin nyo, binili namin yung bigas kasi may brand name yung pinaglagyan na sako. Hindi, sako lang yan nung panindang bigas ng lola ko. Madali lang yung buksan, isang hila lang ba? O, diba? Ganun lang. Ibuhos ko muna bago ko i-zoom yung video para makita nyo. So, ganyan po yung itsura ng bigas. Maganda naman. Nakadepende rin kasi yung outcome sa klase ng bigas mo. Tapos dapat tuyong-tuyo siya talaga bago mo ipa-rice meal. Kaya nga yung iba, diba, binibilad muna sa araw bago ipakiskis para buo-buo siya pag lumabas. Madudurog kasi kapag basa yung palay na ipakiskis mo. Ganon yon. Natabunan ko pala yung gatang namin sa ilalim. Di ko natanggal. Ang lalim tuloy ng hinukay ko. O siya, sige na. Thank you for watching. Muli, ito po ang inyong happy... wag na. Tapos na pala yung video. Di na kasya yung sasabihin ko.